Maligayang pagbabalik po sa akin channel. Nagbabalik po uli ang inyong lingkod, si Boy Latigo. Ngayon po ay bibigyan natin ng reaksyon ang isang vlogger na si Mima Alicia. Ang pamagat po ng kanyang video ay nilayasan si Marcolita noong nagsasalita dahil namumulitika. Yan po ang bibigyan natin ng reaksyon at linaw. Okay? Itutuwid po natin yung mga maling opinyon at paliwanag ni Mima Alicia. Ako po ay hindi pro Duterte at hindi rin po pro Marcos. Ako po ay nagsiservisyo para sa sambayan ng Pilipino. Ito po yung serbisyo at hindi po perwisyo. At ngayon po ay sabay-sabay nating panoorin ang video ni Mima Alicia. Okay, Mima, pasok! So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So eto na nga mga minamahal. Ang epic fail po nung nagsalita itong si aspirant candidate Senator Rodante Marcoleta, si Congressman Marcoleta. Alam nyo ba, habang nagsasalita yung lolo ninyo, nagsilayasan, nagsialisan yung mga tao, unti-unting umaalis. So ayan po malinaw at malina ang kanyang sinasabi. Ang sabi niya, alam nyo ba, habang nagsasalita ang lolo nyo, nagsilayasan, nagsialisan yung mga tao, unti-unting umaalis. Dito pa lang po ay mali na si Mima Alicia. Okay? Ang sabi niya, nauna nagsilayasan yung mga tao. Kasi nauna yung nagsilayasan, bago unti-unting umaalis. Dapat baliktad, dapat ang sinabi niya, alam nyo ba, nung nagsalita si lolo nyo, si Rodante Marcolita, unti-unting umaalis yung mga tao, nagsilayasan at nagsialis. So dapat ganun, hindi yung... So, paano pa niya sasabihin na unti-unting umalis yung mga tao? Kaya sabi niya, nagsilayas, nagsialisan. Pag nagsilayas at nagsialisan, ibig sabihin, wala na mga tao kasi nagsilayas na nagsialisan na di ba? Tapos sasabihin niya, after na nagsilayas, after na nagsialisan, saka palang unti-unting aalis yung mga tao. Parang nag-ani muna bago nagtanim. So bakit daw nagsilayas at nagsialisan at unti-unting umalis yung mga tao? Pinanatan ba naman yung Quadcom? By the way mga minamahal, hindi lahat ng pumunta doon is makasara talaga. Yung iba doon, maka PBBM pa din. So balanse po yun. At saka yung INC rally na yan, ang sabi, for peace. Pero bakit nung nagsalita itong si Rodante Marcoleta, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal sabi nila para daw ito sa kapayapaan, bakit parang nabahiran ng politika? Bakit mayroong politiko doon mismo? So ang sabi ni Mima Alicia, noong nagsalita daw si Marcoleta ay binanatan ang Quadcom. Tapos ang purpose daw ng INC rally ay para daw sa kapayapaan at pagkakaisa. Pero sabi niya, bakit daw mayroong politiko na nagsasalita doon? So ito po yung tinaniman nila ng malaking issue. Okay? Yung pagsasabi ni Marcoleta ng katotohanan patungkol sa Quadcom at ang pagsasalita niya sa entablado ng INC rally. Kaya gusto nilang palabasin na habang nagsasalita si Marcoleta ay nagsialisan, nagsilayasan at unti-unting nagsialisan ang mga tao. Alam niyo mga kababayan, dapat doon tayo lagi sa tama. Huwag sa taong may tama. Bakit po hindi napigilan ni Marcolita na magsalita patungkol sa Quadcom? Kasi po lantaran na po ang panggagago, garapalan, pang-aabuso at hindi na mga tarungan ang ginagawa ng Quadcom. Tandaan po natin, si Rodante Marcolita po ay isang INC at isang lawyer. Tandaan po natin na ang INC ay hindi po pumapabor o sumasangayon sa katiwalian at pang-aabuso. At gayon din po ang lawyer. Ano ang sabi ng batas kapag ikaw ay isang abogado? Kung ang isang abogado ay sadyang nakikilahok o sumusuporta sa mga illegal na aksyon, maaari silang humarap sa aksyon ng pagdidisiplina kabilang ang disbarment o mga kasong kriminal. So yan po ang dahilan kung bakit po si Marcolita ay hindi sumasang-ayon sa Quadcom. Kasi po ang Quadcom ay illegal na po yung kanilang mga ginagawa. Illegal na po yung kanilang mga aksyon. Kapag ang isang abogado na nakakaalam ng mga labag sa batas na aksyon
ng isang pampolitikang entity ay may pananagutan na umalis sa representasyon o gumawa ng naaangkop na mga legal na hakbang upang maiwasan o matugunan ang mga maling pag-ugali depende sa sitwasyon at mga panuntunan sa jurisdiction. Ang mga abogado ay kadalasang inaasahang kumilos bilang mga tagapag-alaga ng batas. Ibig sabihin, pinanghahawakan sila ng lipunan sa matataas na pamantayan ng pananagutan kapag nakatagpo o nalaman nila ang mga paglabag. So ayan, may mali siya kung bakit nagsalita ang ating abogado, ang ating Rolante Marcolita. Kasi po ang isang abogado, mayroon po yan tungkulin sa ating lipunan. Kung ang isang abogado ay sadyang nakikilahok o sumusuporta sa mga illegal na aksyon, maaari silang humarap sa isang aksyong pandisiplina kabilang ang disbarment, mga kasong kriminal. O ngayon, may mali siya. Naliwanagan ka na ba? At kaya po sa lahat ng nanonood, doon po tayo lagi sa tama at huwag sa taong may tama. Kaya dapat may mali siya ay manahimik ka na lamang. Kasi kung walang katahimikan, walang pag-unlad sa bayan. Ikaw may mali siya, kung may kaguluhan, unahin ang pangunawa at umalis patungo sa kapayapaan. Kaya ikaw may mali siya, dapat ka maging tapat. Kasi ang vlogger na hindi tapat ay masahol pa sa isang ahas sa gubat. Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng matagal. Hoy, may mali siya, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Dahil ang dila ay walang buto, subalit kaya nitong makahiwa ng puso at makasira ng pagkakapatiran ng iglesia. Hoy, Mima Alicia, hindi mo kailangang makipagtalo para lamang mapatunayan na matatag kang tao. Pinsan kailangan mong manahimik, hindi dahil sa takot tayo, kundi dahil ang matitinong tao ay hindi pumapatol sa mga taong kalibil ng aso. Alam mo, Mima Alicia, kung ano ang mahirap sa ibang tao? Madali para sa kanila ang manghusga, pero bulag para sa sarili nila. Kaya naman, Mima Alicia, bawasan mo ang iyong kayabangan dahil ang kayabangan ay hindi mo ito ikakayaman. Karas pa naman sana kita kaso hindi tayo bagay. Ako ay tao at ikaw ay mukhang impakta.